po mga kababayan sa Pinilangan Lakbay. Ayan, dito po ngayon tayo sa Rapids. Baka po may mga abotinina po ang bibig. Kaya ako po yung gising sa baka maintindihan ng mga ibang tao. Kaya po natin kasi nag-uulan po ng mga nakarang araw kahit medyo maliliit. Lalo na yung shutter. Sama po nila. Okay, safe po lang. Grabe, napakaganda po. Inayos po itong itong walking path saka yung hanging bridge. Lalong gumanda po rin. Napakalinis po, Malaparaiso po talaga. Ang daming tao doon, Bukas po kasi celebrate ang Midsummer. Ganda. Sana makita po tayo kahit maliliit pa yung mga chandeliers, Special ko po muna kayo. Yan po yung nilalakad ko. Hindi ko po muna po-focus sa very very perfectly sasabihin ko yung aking yung aking silhouette ng pagmumukha ko. Kuya, ang pagmumukha, pero mas silhouette ang pagmumukha. Oo, yung mukha mo pag nasa likod na ko rin makita yung silhouette, di ba, hubog. Ay, may nagigrill doon. May nagigrill doon, Ganda. Ito po yung hanging bridge. Tapos meron po dyan mga nilalagay na umaasa na mga forever. May pangalan yung mga padlock. Wishing them all the best. Sana nga. Just medyo malamig po, okay lang. Plus 15 po yata. Yun, nagigrill doon. Maganda pa, Ito po natin yung yung lugar na hindi ko pala masyado ipag-focus kung saan masyadong i-guide kasi pag may nakapanan to kung saan ko kinukuha yun, di ba, malalaman. Ayan po mga kabayan, ito pong mga angulo, di ba, sa akin naman ng mga aso sa harap ko, nakakatuwa. Mga aso dito sa mga tao, di sila basta takol ng takol. Well guided, may breeding, saka well trained, di ba? Yun yung mga aso sa likod dati. Cute. Grabe, napakaganda. Pag green na green po talaga. Hindi pa po yan, full bloom na green. By July may mas warm po, kaya mas kaganda pa po yan, di ba? Maraming mga bulaklak, may mga bulaklak na mga spring flowers sa kabila. Ganda po, Ito pong lugar po na to, libreng puntahan, libreng mag-picnic, mag-forage ng mga malalamo, mag-camping, at depende sa inyo kung sa mga mahilig magsulok-sulok. Ang fishing po, may bayad po kapag kapag gumagalaw, umaagos po yung tubig, may license po. Hindi na po kayo kamahalan yung license. For the whole summer season na po yung pag nagbayad kayo ng license. Tapos, naayos nila, nililinis. Ito po yung tax na binabayaran po namin, binabalik po sa tao, libreng pasyalan. Wala po talagang entrance, walang babayaran. Pinagaganda. May tagalinis, may libreng kubeta, may libreng kahoy sa pag-iihaw. Opo, yung pinakita ko po ng mga nakarang vlog. Nakikita ko po sa inyo mamaya pala yung kubeta ginagawa. Sa kilaligyan ng mga kahoy pag mag-iihaw. Pero hindi po tayo mag-tutor po dito sa na to. Sa buong isla, kalaki po nito. Yan. Hanap na po ako dito, baka mayroon mga sumulpot na makabuti. Sana may iba. Sana makabuti ang nakikita ko sumulpot, hindi ko ano. Nako po mga kabayan, wala pa po. Wala pa po tumutubo kahit maliit. Ito po yung paborito pong spot sa Chanterelles. Wala pa po. Sa masusunod na araw po tingnan natin. So mangyayari po ngayon, i-island tour ko po kayo. Aganda po rito.
Ang dali may nagigilid-gilid. Patay ko po muna itong camera. Yung nagigilid-gilid naman po, baka umihi lang. O umechas kasi ginagawa po yung ano, yung kabeta. 4-door na po yung 4 doors. 4-door toilet. That's the right thing to say. 4-door, not 4 doors toilet. 4-door toilet. Ganda po, no? Tapos tayo sa ano? Sa coffee shop. Bukas po. Hanggang 8 p.m. Bukas po yan. Summer until autumn. Ganda po, no? Hindi po yung nasa harap ko. Hindi ko pa nakikita yung tsura. Ayan po. Ayaw muna ng video para hindi po may intimidate. Kasi parang nagmumuni-muni. Alam niyo po yung background na mga model sa video. Kaya ganun po yung ano niya. Yung aura niya. Diba? Ito po yung ano, yung coffee shop. Yan, sa likod po niyan eh. Diyan ako nang harbat ng mga kabote. Kaya wala po tumutubo dyan. I'm 100% sure. Kahit na nag-uulan ng mga nakarang araw. So ito may stage kapag may mga event po summer. Yan. Pero kapag itong place po na to, mayroong big event, close po ito. Eh syempre, yung municipality rito, siyempre sila nga may pag-aari nito. May mga foreign nagigrill, mga foreigner. So ito po yung coffee shop. Yan po tayo pupunta. Ang ganda, di ba? Log house. Log style, hindi log house, log style. Kaya may nagigrill. Ito po ibang lahi. Saka dito po sa Finland, clean as you go. Kapag nakaabutan yung malinis, alis kayong malinis. Yan. Ay, naku. May orbok. Orbok. Edible po yung mga bulaklak na yan. Sarap din yan sa uso sa bagoong. Kadilaw. Opo, sarap po yun. Tinayin niyo po yung mga basura nila. Oo. Yan po. Recycle. Tara, pasok na po tayo. Ayan po. May batas po sa basura. Hindi ko na po ba babasahin sa isa, basta pangalagaan ng kalikasan dito dahil libre, huwag magkakalat, respect ang other visitors. Ganun po yun. Ayan, ganda po. May ano, ay bukas ang ano, ang gitna, ang heating wooden bonfire. Ayan po mga kabay, may makasama po ako dito. Siyempre pag mga gantong eksena eh, gusto po nila na mamasyal. Ako lagi naghahanap ng mga lalamon. O yan o, wala pa pong mga kabote. Ganda ng view, no? Alam po ninyo, sa Pilipinas naghahanap po ako ng gantong lugar. Yung may sapa o ilog. Sa ano, wag po, ako pa na masyadong malaya kasi taga Bulacan po ako. Baka meron po sa mga taga Pampanga, yan. Sa Batangas, Bataan, Sambales, baka meron po. O sa banda sa Bulacan po sa atin, sa Bulacan area na may ganito po. Huwag naman po yung mahal yung ano, yung place. Dahil ako po ay isang pobreng ilalang na pag-iipunan ko po. Saka pag nag-PM po kayo sa akin, pakisabi po magkano per square meters o per ano. Yan po. Magkano po talaga ako. So po ng ganito, yung may mga magos na ganyan. Mga ilog, sapa, kamis po kasi. So ito po yung loob. Ganda po ano. Ayan po mga kabayan, order po kami ng tigi-tigisang pancakes. Ako po bumukod. Kasi sabi ko magbablog ko, kaya po nilang mahagip ng camera eh. Tapos sabi ko po ako dito sa sulok kasi kita nyo naman pong view. Grabe. Sarap na may gantong ano, no? Property, tahimik. Tapos tabi ng batis. Siyempre delikado sa Baguio. Hindi naman masyadong malapit. Ito wala naman po kasing bagyo dito sa Finland. Wala din po mga anay. Tapos dito bagyo nung ano, yung bagyong muladlang ng bahagya eh, sobrang kabagyuhan ang kakwento. Saka wala pa dito mga anay na
palakad-lakad kung saan ay maghahagilap ng mga kwento, tapos may magdagdag bawas yung kwento, di ba? Magano. Diyan po yung lagi ako nakakagdapat ng orange birch bullet saka penny bun. Tapos sa kabilang isla, doon sa banda po doon, chanterelles at iba-iba po, hedgehog, mushroom, saka yun, hedgehog, mushroom doon po. Ito penny bun, dami po dyan, saka orange birch bullet. This yung mukhang mas maganda kasi nag-uulan-ulan po. At doon po sa mahilig mag-ganchilyo o knitting, meron po sila ditong ginagawang longest scarf. Pwede po kung mahilig kayo, tuloy nyo lang. Pero huwag nyo pang buburaraan yung ano. Masama, wala naman restriction, pero yung sa mga hobbies na mga ganyan. Maghugas muna na kayong kamay ha. Kung kalagay sa CR, baka mamaya yung susunod gagamit yan eh. Mahilo. Ayan po, tapos na po tayong lumamot. Libre po yan, natural. Privilege nilang may makasama artista. Hello. Ano po sila? Dali. Hindi ko pwedeng kuha na ng video. Ito lahat po ito degradable. So, dun po sa basura ng mga papel. Puro po papel at sa cardboard. Pero kung may leftover na pagkain, dun naman po sa talagang super biodegradable na for food leftovers. Di ba? Yan po. Organized. Disciplined. Ano? Ayan po, from coffee house dito po sa tapat, okay pa na po mga grilling spots, di ba? Kaya pong kahanin yung mga nagigrill kasi syempre wala akong permission. Kaya po kasi nakasulat dito, respect others space of privacy. Respect. Ayan po, pagpabalik naman po, ito po yung view. Ito po ang tinatawag ko na Kabute Island. Kasi para sa akin, ito yung isa sa the best, hindi pala, the best na panguha po ng Kabute. Sa berry hindi, kasi syempre inalam po yung berry dito dahil maraming tao. Yung forest dito hindi siya berry forest, pang mushroom lang po talaga. So meron dito mga life tools, life ano ba to? Life salvavida. Alam mo ako na floater, para kung sakasakaling may mahulog po dyan, ang mga galing lumangay na para tumulong, yun accessible po, safe po ito lalo sa mga bata, di ba? Yan, kasi may screen. Ano po ito, hanging bridge. Ganda talaga ng view, no? O may sasalubong pang seagull ba yun? Ewan ko, grabe po ano. Ay nako, ako'y naniniwala po na isang araw, siyempre mga magulang ko na po, hindi ko na po maipabiyahe dito. Mga kapatid ko po, saka pamangkin, magkakasama po kami dito. May papasyal ko po sila dito. Ayun po yung isa sa pinapangarap ko sa ngayon, na madala po sila dito. Gusto ko po sabay-sabay po talaga na kahit tourist po sila, gradong mag-i-enjoy po sila. Tapos siyempre kung mas biyayaan pa tayo ng Panginoon po ng maraming biyaya, yung mga malapit po sa akin puso, mapuntahin ko po rito. Maganda po, no? Ito yung nice po nila. Tapos naglagay po sila ng upuan doon, palang mga 2 benches, 2 upuan na doon, para sa mga gusto mag-drill. Naku, sa susunod na araw po, pag magmumukbang ako dyan. Ganda ng lugar yan. Tingnan natin. Ang ganda po, ano? Oh. Kaya pala ang daming picture dito sa internet na nagkukuha na ng picture dito. Ganda inayos sa atinasan to, para nga naman sa mga bata. Ganda po ng view, no? Imagine po may sarili kayong balcony na ganito, tapos ganyan ang makita po ninyo. Diba? Pero syempre yung mga ganitong style di po ideal sa Pilipinas dahil sa bagyo. Yun lang po ang challenging. Pero depende kung ang pundasyon naman po ng
paggawa po ninyo ay solid na buhos na semento at maraming bakal na hindi tinipid, di ba? Ng mga ibang contractor. Sa mga iba, hindi ko sinasabi lahat yun, magiging maganda ang value. Paano po ang video? May mga darating na naman po magmamayaman. Sandali. Naalala nyo po dito, isang mesa lang po sa bench. Ngayon nagdagdag na po sila pang mukbang. Pang mayayaman na dating. Ganda nito. Itong railings talaga na nilagay po nila dito. Support po sa gilid. Ganda po sa kanila. Diyan pa nila ng stainless steel na kaya ganito para di sa mga matatanda may hawakan. Tapos sa entrance para nga naman makabuelo, di ba? Accessible po ito sa mga PWD, sa mga senior citizens, sa lahat po. Safety is the key, saka yung usability, yung functionality, hindi lang po yung design. Ganda yung design, hindi naman ergonomic sa mga pupunta. Kailangan accessible, ergonomic, safe. Yung safety talaga po ang first priority po rito. At syempre, ang second priority, syempre, ito, yung view. At sa mga pupunta dito, syempre, ang first priority nyo, kahit saan kayo pumunta, kahit saan napasyalan, kung mga burara kayo, talagang papangit yung pupuntahan po ninyo, huwag kayong magkalan. Matigasan mo ka. Kahit naman sa ibang lugar, pakita nyo may breeding kayo, tsaka disiplina. Kung sa bahay ninyo, nagtututok na yung mga higaan nyo, hindi nyo tinitiklo, huwag nyo naman dala sa ibang lugar. Naku po. Ayan. Ayun po, ilalagyan po ng kahoy. Yun yung maliit na parang bahay na yan. Tapos yan po yung dating kubeta na 4-door toilet na po. Apat na po yung pintuan. Tapos ito, diyan po yung makuha ng mga kahoy. Libre po yan. Pag ubos po, may nagdadala na. Ayos na sa'yo, lalagyan ng kahoy. Kaya pakita mo nga. O, sandali. Parang natatain na ako. Makita ko po sa inyo. Di ba? Any season of the year, pwede pong kumuha ng kahoy dyan, mag-grill. Ayan po yung salamat na kubeta na to, may balcony ito. Yung portable toilet dun, kapit amoy, yung kulay asul, kapit amoy toilet. Tawag ko dun. Po tayo, CR muna ako. Pasensya na po mga kabayan, hindi po tayo nakapunta sa kabilang isla. Medyo malakas yung alon, saka medyo nag-overflow po yung sa daan. Okay, nakuha ng mga ibang variety ng mushrooms. CR po muna ako. Ayan po, di ba? Nakakatawa po. Sana po may mga ganito rin sa Pilipinas. Hindi mo pasyala lang po sa ating libre. Mostly sa tourist spot. Ito, hindi naman po talaga ito tourist spot. Parang any place po dito sa Finland, ganyan po. Lalo po sa mga small community. May playground yung mga bata. May pahingahan po ng mga magulang. May outdoor gym. Ganun po. Maklase po, no? At ang parking space po, di ba? Napakaganda. Available po sa lahat. Wala kayong babayaran dito. Safe po dito kasi meron po ditong CCTV camera din. Ayun. Saka meron mga selected place po talaga na meron na hindi nyo mapapansin. Kala nyo ilaw pero CCTV. Di ba? Ayun po. Yung wooden post po na yun. Ayan, CCTV rin po. Kaya talagang nire-reassure nila na ang lugar dito na pupunta nyo pagpasyalan, priority talaga po yung safety. Kaya kapag may pupunta po dito ng mga artista o artistahin, feel secured. Di naman po nila pinapansin dito yung mga artista, kahit na, yung ibang mga celebrities. Ramdam ko yun eh. At dito po sa lugar po na to, selected lang po yung mga magbibenta. Kailangan po talagang may permit. Opo. Ito po yung ice cream stand po na yun. Kahit hindi masyadong mabente okay lang. Pero pag nag-init po ang panan, naku po, ang haba po ng pila po yan. Napakaraming tao po dito. Parang fiesta. Ayan po mga kabayan, dadaan po muna ako sa mga kaibigan ko. Kailangan maging mabait po kayo. Hindi lang mabait. O kung nagbabait-bait na kayo, depende sa inyo. Importante po, makisama po kayo ng may respeto po sa kapwa.
Yung diskarte po, okay po, pwede tayo magkaroon lahat ng diskarte, pero kung walang respeto at pakikisama, yung diskarte natin magiging limitado. Kaya sa bawat pupuntahan po natin, wag po tayo maging abusado, di ba? Ay, napakaganda po talaga dito. Ang sarap pong bumiyahe, di ba, kapag malinis, kapag ganyan. Kahit na madamo, wala kayong makikitang makalat. Imagine po ninyo, di ba? Ayan po mga kabayan, dito na po tayo sa bahay. Pinagluto ko po sila ng liver steak, marinated po yan, barbecue. At meron po tayong spring onion in barbecue sauce. Maraming salamat po sa inyong oras na indan sa pinilang kalakbay. Basta like button, positive vibes, good vibes. God bless you po lagi ng araw. Laban lang!